Nagbabalik po tayo dito sa Usapang Politika at kasama pa rin natin ang ating magiting co-host, si Atty. Juris Echeverri. Salamat, Brian. Alam mo, napag-alaman kong may ordinansa pala dito sa Quezon City na naglalayong makatulong sa ating mga working students. Ay, totoo yan. Kasi last week po, nag-feature tayo nung panukalang ordinansa pa lang naman ni Konsehal Janet Babes Malaya ng 4th District ukol sa libreng community college. Ito po, panoorin po natin. Sa susunod na buwan ay pasukan na naman sa mga eskwelahan ng libu-libo nating mga mag-aaral mula kinder, elementarya, high school hanggang kolehiyo. Ngunit may isang malaking katanungan. Ilan kaya sa mga bagong graduate ng ating mga pampublikong paaralan ng mga high school ang makakatungtong sa kolehiyo? Ayon sa records, 40% ng mga estudyante sa kolehiyo ang hindi nakakatapos ng pag-aaral, na halos iisa ang kadahilanan. Ito ay ang kakulangan pinansyal upang maipagpatuloy o matapos ang pag-aaral. Patuloy kasi ang pagtaas ng mga matrikula sa mga pribadong kolehiyo. Idagdag pa natin ang pang-araw-araw na gastos tulad ng pamasahe at baon ng isang estudyante. Isang panukalang ordinansa ang aming natuklasan na mainam na solusyon sa problemang pang-edukasyon. Ito ay ang paggamit ng mga naglalakihang mga high school campus pagsapit ng gabi mula alas 6 hanggang alas 9 na tinawag na Community Colleges ni Konsehal Janet Babes Malaya ng 4th District sa lungsod ng Quezon. Paano nga ba nagsimula? Well, kasi ako, alam mo, nakatapos ako ng abogasya ko, night school eh. Night school? Night school. Maski yung prilo ko, Prilo nyo? ganun din, night school. Hindi ako marunong mag-aral ng umaga eh. Kasi pag umaga, nagtatrabaho ako. Nag-work. Yes, nagtatrabaho ako pagka umaga at pagdating ng alas 5 ng hapon, nagmamadali na akong iligpit yung aking mga lamesa sa Quezon City Hall dahil empleyado ako dyan, takbo na ako ng eskwelahan. Talagang nasanay ako na yung 6 to 9 ko, talagang dinedevote ko sa eskwela yan. Kaya naman agad na kumilos si Councilor Babes Malaya upang maging isang ordinansa ang kanyang community college proposal. So nakapag-first reading na po tayo para sa ordinansang ito. Ito po ay nasa budgets and appropriations na. Ngayon? Susunod po niyan ay sa Committee on Laws. Committee on Laws. And then tapos, nasa plenary na siya, second reading na siya. Sa second reading po ba, doon ito natin malalaman kung ma-approve? Yes, dito doon natin. po sa second reading. Mga kailan po kaya ito? Siguro ang aking target dito by July. So, by June. By June, July. June, July, nasa floor na to for second reading. So, abangan natin to. So, by August, ito ay siguro, kung suswertihin tayo, ay nasa tanggapan na ni Mayor Belmonte to. For signing. For signing, dahil ordinansa na siya. At kung matatapos agad ang ordinansang ito, Yung moral nila, aangat yan eh. Mas malakas na sila ngayon. Makakalaban na sila sa lipunan, ano? I mean, meron na silang opportunity. Bukas ang oportunidad sa kanila para... Kukunti ang tambay nito. Kukunti na. At saka mababawasan ang criminality dito. naniniwala kasi si Councilor Babes Malaya na ang edukasyon ang bukod tanging kayamanan na pwedeng ipagmalaki ng kahit sino. Sa Quezon City ay bilyon-bilyon ang aming inubos at ginugol para makapagpatayo ng maraming paaralan. In fact, buhat ng manungkulang kami noong 2001 hanggang sa ngayon, sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Belmonte, nakapagpatayo si Mayor ng mahigit 82 school buildings. At ito ay hindi pangkaraniwang eskwelahan. Malalaki ito. At masasabi ko talagang kaya naming ipasok lahat yung ating mga graduates sa high school, isang kolehiyo. Yun ang unang advantage noon. Wala na tayong gagastusin para sa building. Ikalawa, yung bata, ipinalalapit namin yung kabataan sa paaralan. Batid ni Councilor Babes Malaya na mahirap ang pinasok niyang ito. Pero dahil matibay ang kanyang paniniwala na magagawa niya ito sa isaang pagkilos o sa suporta ng mga magulang at estudyante, kaya naman ang panawagan ni Councilor Babes Malaya ay sa lahat ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Quezon, na suportahan po ninyo ang ating ordinansa sa pagpapatayo ng community college sapagkat naniniwala po ako na ang edukasyon ay para sa lahat.
At ito ay hindi lamang po para sa mga bagong graduate sa high school, kung hindi sa lahat ng nagnanais na muling bumalik sa eskwelahan at ipagpatuloy at muling buhayin ang kanilang mga naputol na pangarap. Kasama po niyo si Babe sa pangarap na ito at alam ko po na tayong lahat ay magtatagumpay sa ating hangad na muli na sumigla ang ating edukasyon dito sa ating bansa, sapagkat ang katatagan po ng ating bansa ay nakasalalay po sa uri at antas ng edukasyon na mayroon po tayo.